Hi, hello everyone, good evening. And our topic for tonight is from the book of 1 Kings, chapter 3, verse 13. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked, for both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. So dito, sa halip na lahat ng, dahil kung sa iba, yung prayer na pinagkaloob sa kanya kay Solomon ng Diyos, ay nanalangin siya na sa halip, bigyan siya ng karunungan. So, ang kayamanan, ang karangalan, at karunungan man, ipinagkakaloob yan lahat ng Diyos at hindi yung panandalian. Habang kaya mo lumakad sa kanyang daan, ang labis na kasaganaan, ay kaya niyang ipagkaloob sa kahit na kanino. Tulad ng pagpapala niya na binigay kay Solomon. Yung karunungan sa pamamagitan ng regalo ng mga bansang nakapalibot sa kanya. Kaya yung panalangin ni Solomon, natuwa ang Diyos dahil sa paghingi niya ng karunungan, na maging good steward siya, na maging mabuting mamamahala, na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, na maging mabuting katiwala sa mga blessings, na kaya niyang pamahalaan ng maayos yung kingdom, yung blessings. Kaya naging tanyag at tumalat ito sa lahat ng dako, kaya walang sino mang nahari nung araw na yon ang naging tulad niya. Sabi doon, you will have no equal among kings. Walang naging katulad niya ang sinuman sa lahat ng ari nung araw na yon. Dahil yung hiningi niyang karunungan kung papaano niya mapapamahalaan ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yung imbis na hingiin niya sana yung mahabang buhay, magkaroon siya ng kalakasan at yung mahabang buhay na ipagkaloob sa kanya. Ang hiniling niya ay kung paano mapa-improve yung kung paano yung kaalaman na kailanman ay hindi hinangad ng ibang hari. Bukod tanging si Solomon lamang yung nanalangin ng ganon. Kaya siya pinagkakalooban ng Diyos. At sa katuwaan ng Panginoon sa kanya, sa panalangin niya, na bigyan siya ng kaalaman kung paano ma-manage ng maayos, ma-handle yung biyaya na yun. Kaya doon ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon para ma-expand yung blessings ng Diyos. Na kahit kung bigyan ka man ng Diyos ng blessings, kahit ito man ay maliit o malaki, pero hindi mo kayang i-handle o i-manage, pangalagaan, kung paano mapalago ang negosyo man yan na maliit, hindi mo kayang i-maintain kung paano mapalago ang isang bagay kung wala kang karunungan. Kaya tuwa ang Panginoon sa prayer ni Solomon na ang hiningi ay wisdom, yung capacity to handle things, na yung pagtitiwala ng Diyos sa ibinigay niya, yung kaunti na pinarami mo, na kailangan i-ask natin sa Panginoon yung desires niya. At
to make God happy, para bigyan ka lalo ng maraming opportunity sa pamamagitan ng pagpapalaki or pagpapalago ng maliit na bagay na ipinagkaloob na binigay niyang biyaya sa'yo, na kaya mong pamahalaan. Kasi kahit maliit na bagay pa yan, kung gusto mo bigyan ka ng malaki, mas malaki pa, dapat kaya mong i-handle yung maliit na bagay. Kaya sa verse ng 1 Kings chapter 3 verse 13, sabi ng Diyos kay Solomon, ibibigay niya lahat, kahit anong bagay na hindi naman hiniling ni Solomon. Dahil sa karunungan na hiningi ni Solomon para magpamahalaan ng tama kung ano man yung binigay sa kanya. Kaya doon, tuwa ang Diyos na pagiging mabuting katiwala, good stewards, na yung maliit, kung paano mo palaki. Kasi, kung ang maliit, hindi mo kayang palakihin, wala kang kaalaman para i-manage o ma-develop, or wala kang kapasidad na i-maintain ang pagpaparami, kung paano mo ma-handle ang isang bagay na mapalago ito, mawawala lang yan. Hindi mo na mamalayan, mapapabayaan mo lang kung wala kang karunungan. Kasi hindi mo kayang i-manage ng maayos kung paano mo papalawak. Kailangan may kaalaman ka para ma-improve kung paano mag-i-increase yung biyaya na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. Kaya, pag pinagpapala ka ng Diyos, humingi ka ng karunungan. At yun ang unang-unang hiniling na Solomon sa Diyos. At yun din yung unang dapat hilingin natin sa Diyos. Kapag ka may biyaya na binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin. Kasi, ano man ang blessings na ibigay sa atin, or ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kailangan kahit maliit na bagay man, make sure na kaya mo itong i-handle para bigyan pa tayo ng mas maraming blessing, mas malaki. Kasi kung sa maliit na bagay hindi mo kayang pamahalaan, paano ka pa pagkakatiwalaan ng mas malaking bagay na pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo? Kaya sa sitwasyon ni Solomon, nabigyan niya ng katarungan ng yung blessings na binigay sa kanya. Kaya nga, sabi doon, moreover, I will give you what you have not asked. Yung kahit hindi naman hiniling ni Solomon, ibinigay ng Lord. Sabi pa ng Diyos, you will have no equal among kings. Na walang katulad niya para sa kayamanan at karangalan na sa ibang hari na kalapit bansa noon. Na habang siya ay nabubuhay, kahit na maaaring may haris noong unang panahon na kasing yaman o mas mayaman pa kay Solomon, walang katumbas, or you will have no equal, none like him, because God gave His wisdom. So tayo kapag binibless tayo ng Panginoon, kailangan yung unang hingin natin sa Kanya yung karunungan kung paano natin i-handle yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. So, yun yung katuroan na ipinahihiwatig dito sa verse na to. Kailangan marunong ka. At yung karunungan ang unang-una nating hingiin sa Lord kapag once na binigyan niya tayo ng blessings. At kung paano natin itong mapapalago para pagkatiwalaan niya tayo sa mas malaking bagay na pwede niyang ibigay sa atin. So, sana may mga matutunan kayo sa topic na to. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless everyone.